I will facilitate the transition of transfer of power. Surrender. Sabi ko po sa inyo, hindi papayag sila kasi pag ginayaan pa po na mag-take over makaupo si Trump, yung planin nila sa Agenda 2021, yung mga activities po for the Agenda 2021, mapopostpone, it will pause. Stop mo na. So, hintay tayo ng 4 years. Hindi pa. May timetable sila. Yung take over po total. Yan, take over ng Amerika. Take over po total ng buong mundo. Project 2030. So, it's 9 years from now. Ang kalaban ni Trump po, criminal syndicate controlling the whole world. Gusto nga pong hugutin siya ngayon. Hindi na siya papatapusin. Yun ang threat using the 25th Amendment na sinasabi nila. Then, if not, the impeachment. Tingnan ninyo kung gaano sila ka-powerful. Si Trump sinensor and blocked by Facebook, Twitter, indefinitely. Para hindi na makapagsalita si Trump. Sa mainstream media, banned siya. Hindi ayaan po na makapagsalita pa si Trump. Bakit? Mamaya, pag-usapan natin. Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa, what you see is what you get. You decide. Hello po mga kababayan. Welcome dito sa ating programa Bullseye News Unfiltered. What you see is what you get. You decide. Ako pong muli ang inyong kaibigan sa live streaming, si Dante Maravillas, mula rito po sa lungsod ng Legazpi, province of Albay, Philippines. To the world. Kumusta po kayo? So, mga kababayan, ngayong umaga, marami tayong mga pag-uusapan. Nakita ninyo yung sinare ko ngayon lang. Ngayon lang sinare ko sa aking timeline, mga kababayan. Yung post po ni Mocha, si dating House Speaker Alan Peter Cayetano. Basahin ko na lang po. More than being a public health initiative, it is a key element in bringing back public confidence and reviving the economy. Sabi po ni Alan Peter Cayetano. Ano yung requirement? Bacolao passport. Sabi ko na sa inyo last week yata or 2 weeks ago, naalala ninyo? Sabi ko kung anong ginagawa sa ibang bansa, yun ang gagawin dito. Copy-paste. Sabi ko, doon sa Israel, iyon ang ginagawa na ngayon. There is a proposed legislation. And because there's only one group now that is running the country and took over the reign of America yesterday. Wala na po, natringka na yung Amerika. Surrender si Trump, na-set up kahapon. In-infiltrate, bang! Set up. Surrender. Ano sabi ni Trump? Sa January 20 niya, I will facilitate the transition of transfer of power. Surrender. Sabi ko po sa inyo, hindi papayag sila kasi pag ginayaan pa po na mag-take over makaupo si Trump, yung planin nila sa Agenda 2021, yung mga activities po for the Agenda 2021, mapopostpone, it will pause. Stop mo na. So, hintay tayo ng 4 years. Hindi pa. May timetable sila. Yung take over po total. Yan, take over ng Amerika. Take over po total ng buong mundo. Project 2030. So, it's 9 years from now. So, the tribulation is about to begin, mga kababayan. Kaya magkampo kayo. The tribulation in the rapture is about, rapture muna. In the tribulation period is about to, in the total control, mga kababayan, of people all throughout the world, including this country. Passport. Bacolao passport. Solo ngayon ni Representative Cayetano. Si Mocha Ozon. Tingnan na lang po ninyo. Si Mocha Ozon ang nag-post. Ngayon lang, 1 hour ago. Hello Mocha. Mukhang dapat malaman mo ang katotohanan before you endorse this. Before you endorse this, mukhang dapat malaman mo ang katotohanan.
nakita ko sa mga post mo noon, I think you are reading the scripture. Unti-unti may mga quotations ka about the Bible. Ang ating Panginoon in the Holy Spirit works mysteriously in people. Hindi mo alam, yung ating Pangulo baka maligtas rin in all the other members of the cabinet. Kaya lang yung dapat maganap kasi. Just like what's happening in America, mga kababayan, right now. Kahit ayaw natin, dapat maganap. Kailangang maganap ang dapat maganap. Set up. Inayaan ng Diyos na ma-set up si Trump. Na-fulfill mo na din anya yung trabaho mo, yung Abrahamic Peace Accord anya. Okay na. The Peace Accord, okay na, in full swing. Kaya lang anya, sabi ng ating Panginoon, tapos na din yung papel mo, naayos na yon. Kailangan si Biden ang umupo para matupad ang dapat na maganap sa buong mundo because hayan mo na ng ating Panginoon to take over the Antichrist as prophesied in the Word of God. And, cut off. Don't worry. Be happy, mga kababayan. In the mark. Sige, yan tawa mo. Hindi ka niya natatakot, Mr. Yung promise ng Diyos kasi po, napakaganda. The blessed daw. Paano ako malulungkot niyan? Much of the excitement yung although minsan nagpapangagaw yung kuwan ko. Para, What? Ngayon na ba? Kung sa psychology may, anong tawag noon? Yung di pa ma-accept? Period of denial. Right now po, nagpapangagaw siya eh. Nasa denial phase po ako. Sabi ko, Lord, 20 years ago nang makilala kita. 2021 pa lang. Darating ka na. Malapit ka ng may denial, may nasa denial stage po ako ngayon. I have to admit that. Kaya pag nag-iisa po ako, ano baya? Kaya lang, pag inopen ko po yung Bible, ito na talaga eh. Ito na. Kahit nasa denial stage ako, talagang ito na. Bacolao passport. Pasado ka agad dito. Opposition administration will post on this, mga kababayan. And mamaya, babasahin ko sa inyo yung sinabi ng health official ng Britanya. Babasahin ko po sa inyo. Hindi para maintakutan kayo. Dapat alam ninyo kung anong sinasabi nila para makapag-anda tayo ng gagawin natin. As we are waiting for the rapture, mga kababayan, anda tayo ng mga... Hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. In a twinkling of an eye man lang po. Pwedeng mangyari yon. Anyway, hindi pa man po compulsory, mandatory. Hindi pa man. Take it easy. Anyway, i-outline ko muna sa inyo. Inuna ko na muna yon kasi baka mabahaw pa. Kahit si Mocha, hindi man lang siguro alam ko ano tong Bacolao passport. Sinusulong ni Cayetano. Basta, it's another way of solving the pandemonium. Ngayon lang ang pagkakaalam ng mga taong ito, it is one way of solving the pandemonium. And so pag-usapan natin yung pag-surrender ni Trump. Sumurrender na po. Hands up, sumurrender. Hindi pwedeng hindi siya surrender. Baka ayaw din niyang isacrifice yung mga supporters niya kasi na-infiltrate nga po. Na-set up sila. Ang kalaban ni Trump po, criminal syndicate controlling the whole world. Kaya siya, gusto nga pong hugutin siya, gayon. Hindi na siya papatapusin. Yun ang threat using the 25th Amendment na sinasabi nila. Then, if not, the impeachment. Kaya nga po yung White House po, Democrats na, converted na, lahat doon, babaliktad na. Bang! Lahat na po. Pati yung press secretary po, nagsalita. After, parinig ko sa inyo yung press con. Pagkatapos ng statement niya, umalis, nagkagulo yung mga taga-media. Gusto pang magtanong, pakalabas ng statement, alis agad. Yung binabasang script nun, galing na po sa Demon Rats.
ay Democrats pala. So, hindi pa nakakaupo si Biden, mga Democrats na po ang nandun. Kahit yung mga tao ni Trump, bumaligtad na lahat po. Dinawagan yun. Hello. O ano? Ano gusto mo? Kasama ni Trump na kakalat ka rin namin dyan. Oo, kung ka sa amin. Nakita mo, yung presidente ninyo, walang magawa sa amin. Si Pence nga bumaliktad ka agad yung vice-presidente ninyo. Ikaw pa? Ano? Mamaya yung kwento. Ngayon, mga kababayan, pati tingnan ninyo kung gaano sila ka-powerful. Si Trump sinensor and blocked by Facebook, Twitter, indefinitely. Para hindi na makapagsalita si Trump. Sa mainstream media, banned siya. Kasi sabi ni Trump, mga fake news anya mga fake news anya kayo. So walang ban si Trump. Yung social media, censored. Hindi ayaan po na makapagsalita pa si Trump. Bakit? Mamaya pag-usapan natin. Matindihan niya, Mr. Maravillas, yung mga analysis mo. Hindi ko ito analysis po. This is reality, as you can see. With your two eyes, kung ano ang mga unfolding events. There you will understand, as we discuss it, kung bakit mag-behave ngayon ang mga taga-White House ganon. Wala na po. Finish na. And what is the meaning of this to the whole world? Iyon po ang ating magiging sentro. For American people and to the whole world, ano ang kahulugan nito? What's the future of America? Mga kababayan. O ngayon, yun nga, yung isang topic natin, yung statement ng isang British health official, maibabalik anya lang sa inyo yung inyong freedom pag may bakulaw na kayo. Pag kayo ay nabakulaw, doon lang. Kaya mag-ready po kayo dito sa Pilipinas. And pag-usapan din natin yung chatsa. May chatsa po dito. Ano yung damdamin ninyo po, yung sinusulong ng mga kaalyado ng ating Pangulo na chatsa? The intention of the chatsa, sabi doon, para po daw i-abolish yung party list system dito sa ating bansa. By the way, gusto ko din pala kayong i-update tungkol doon sa may nakita kasi akong yung kay Catherine Dacera. Lumabas na yung iba-ibang anggulo ng video, yung full video. Pero yung iba, cut-cut siya, cut-cut. Isang video doon, mga kababayan, would explain kung bakit daming pasa ni maraming pasa sa katawan, sa paa. Dalawang lalaki yon, mami? Yung humihila, tapos, binugbog yata doon nakunan ng camera. Binubugbog doon sa pasilyo. Tapalipat-lipat sila. Many times, ilang beses yun, palipat-lipat. 2 karto kasi. Kasama na doon yung una, may nakita kayong video na nakikipaghalikan. Si Rosales yon. Bakla ba daw yon? Ngayon, lasing na si Catherine. Siya mismo yung nag-attempt na halikan si Rosales po. Sabi nga ni Rosales, umiwas nga ako. Then another video, hindi natin ma-identify kung sino doon. Pero some of yung 11 po talaga, hindi man involved. Only some of them, siguro mga 3 or 4. Kaya nga kailangang malalim na investigasyon dito. Kasi nakita din sa video, before pang mamatay, lasing makitang patay siya, hindi pa pala patay, anong tawag doon?
Hinimatay. Itong si Catherine, may mga nagsipag-uwian na sa mga friends niya, yung mga nandun, nag-umuwi na kasi mag-umaga pa lang yun inuman. So, may nangyari pong bugbugan doon. May nangyaring bugbugan. Nakita po sa camera. Pero yung rape po, under question na po yon. Ay, Christine, Catherine. Catherine ba yung sinasabi ko? Christine pala. Ay, sige po, Nick. Mali yung sinasabi ko. Pero sa isip ko, si Christine talaga. Oy, Madam Violeta Bernardino, $5. Yung gusto po tawag dito, mag-super chat. Yung number, may dollar sign po sa baba. I-click lang po niyo. Magpili lang po kayo ng ng amount or kulay. Sir Dan, di kita maintindihan about US. Andi ni ako, bitin yung sinasabi mo. Di kita magets. Then, tatawa ka tuloy. Nabibitin ako sa'yo ng mga comment mo. Kawawa daw. Intention ko pong ibitin kayo kasi kung ikwento ko na, hindi na kayo manonood sa full broadcast ko. Outline lang po yung sinasabi ko. So, maganda po yung binibitin-bitin. Intention ko talaga pong hindi idiretso yung diskusyon kasi ina-outline ko muna anong magiging laman ng ating usapan. Binibigay ko muna yung outline. Kaya bitin nga po. Talagang bitin kasi headline. Parang headline sa dyaryo. Makikita mo lang yun. Isang linya. The intention of the writer is to let you wait. Let you read pala. Kung sa broadcast ganito, let you wait for the full discussion of the topic. Ganon yun. Tama, madam? Para alam ninyo, ikaw yung unang mga nanonood sa akin, alam ninyo kung ano yung magiging content. Headline lang po muna. Headline muna. Please, understand me. Ganon ang treatment po kasi sa ganito mga live streaming. The intention is to hold you watching. You be glued to the live streaming. Kasi pag hindi, siyempre alis na kayo. Alam ko na niyang kwento niyan. Tama? Journalist po kasi ako. Alam ko kung ano yung treatment ng mga kwento. Paano siya ikwento. Bitinin ko muna kayo po para nandyan kayo. Okay po, mga kababayan. Ganito. Pag hindi ko naman ito binasa, siyempre. Pangkapi po ninyo, Mr. Maravillas. Good morning po, Sir Dan. Jigs Pangan Castillo. 5.49 Canadian dollars. Sabi ko sa inyo. So, mga kababayan, yan po ang ating magiging laman ng kwento. Mamaya yung ating full discussion, isa-isa, sa ating mga na-outline na topics. So, itong ating programa, atid sa inyo mga kababayan, ng Firmax, Firming and Lifting Cream. Ito po, anti-aging, Automax, revitalizing serum. Pinapahid naman po sa mukha. Twice a day. You will look 10 years younger than your age. Sa takeover ngayon po ng mga kabalyero, free for all na po. Lahat pwede. Lahat na pwede. Remember po, Biden is a Catholic, a friend of the Pope. Pero tingnan po ninyo ang agenda niya. Kahindik-hindik, karumal-dumal. Ngayon, simulan na natin po ang ating usapan, mga kababayan. Sabi ko sa inyo, si Trump sumurrender na po. And 6, self-pardon. I-share ko itong balita sa inyo as reported by ABC News, an agent of the Caballards. Kasi wala ka naman maririnig na balita galing sa mga pro-Trump. Kasi censored po ang mga pro-Trump.
Mga kababayan, wala ka nang maririnig. Naghang. Basahin ka po. Trump maling self-pardon, sources say. Sino yung magpapardon sa kanya? Siya. Kasi presidente pa siya. Kaya nga gusto siyang kalad-karina. This is the first. Nakarinig na kayo ng ganon? Pardon na saan niya ako? Pwede rin. Di ba may kasabihan tayo, hindi ko anya mapatawad yung sarili ko? May narinig na kayong ganon? Nagkasalaan niya ako? Malaki anya yung kasalanan ko sa iyo, pare. Kaya gusto ko anyang humingi ng kapatawaran sa iyo kasi hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Sa sagot ni pare, patawarin mo na ang sarili mo. O di pwede ito. I-apply natin yon mga kababayan. Pwede ito, self-pardon. Trinay ni Trump, mga kababayan, na sabi niya, let's save America. Ninakaw nila yung boto ninyo. Let's go out and save America. Hindi siya pinaintulutan ng mga kabalerns. Ngayon, sumurinder na lang siya. Tanggapin ko na niya. Dinuro na siya lahat. Lahat ng pagkakamali doon, nang may gawa, Democrats, lahat isinisisay kanya. Ikaw niya may gawa. Ginatungan mo yung mga tao. Yan pala, in-infiltrate. Yung nagwala doon, nag-vandalize, bumasag na mga kabalern agents. Na-set up si Trump. Ngayon, wala nang maniniwala kay Trump, kaya tingnan ninyo yung statement niya. Trump maling self-pardon. Basahin ko lang po sa inyo. President Donald Trump has suggested to advisors that he wants to grant himself a pardon. Wala man kasing pwedeng mag-grant noon. Alam nga naman si Biden. Didikdikin siya ni Biden. Pinahirapan mo niya kami. Sabi nang umalis ka na dyan kahit dinaya ka namin. Nag-tridor ka niya sa NWO. Pinagsabihan ka na namin through our agents na okay na sa'yo for 4 years. Umulit ka pa. Ngayon, gumamit kami ng smart magic, hindi mo matanggap. Di sige. Itong gawin namin sa'yo. Sit up me ka. Ikaw ngayon ang may kasalanan lahat. Tinuturo siya kay lahat. Mga kababayan. So ngayon, may lumabas na balita ngayon. This is now the suggestion of Trump to advisors that he wants to grant himself a pardon. Sabihan mo niya, wala na siyang kakampi doon sa White House. Lalat nang bumaliktad. Kontrolado na ng kabalerns. The conversations with top aides have happened in recent weeks. Mga kababayan, it's not clear if the issue has been discussed between the President and his advisor since the riots on Capitol Hill Wednesday. Ibig sabihin, di pa nangyayari yung riot. Ito yung card ni Ito yung card ni Trump. I-tryan niya natin. Pero pag atras ako, then sabihin ko, sorry na. However, following the riots, Trump's White House counsel, Pat Cipollone, advised the president that he could face legal jeopardy for encouraging his supporters to storm the Capitol building. Okay, tadi niya? Hindi po yung mga supporters ni Trump ang nag-storm. In-infiltrate po ng mga kabal. Kita ninyo may sungay doon? Pakita ko sa inyo.
These are mercenaries. Sabi ko sa inyo, pinasok ng mga the ranks of the protesters. Yung mga protesters po ni Trump, mga supporters ni Trump, parang yung mga supporter ni Marcos, mga Marcos loyalists, behave sila. Sino ang magugulo dito? Dilawan. Marcos loyalist? Ay, ipon-ipon lang sila doon. Hanggang ngayon nga po, yung tingnan ninyo, despite the, injustice kay Bongbong Marcos, nakita kayong Marcos loyalist nagwawala dyan? Ganon din po sa Amerika. In-infiltrate ngayon. Pakita ko sa inyo ang ebidensya. As reported by Al Jazeera. Kala ninyo yan may hawak ng Trump is my president. Pagkatapos yung katabi niya may sungay, Trump supporter siya. Kaya nga po, sinensor ng Facebook at Twitter po yung statement ni Trump na pinapa-withdraw na niya. Yung plinay ko kahapon. I urge you niya to go home. Become. Live in peace. Napasok niya tayo. Ayun. Sinensor po. At ngayon, yung censorship kay Trump will last indefinitely. Sabi until until January 20. Mamaya basahin ko yung statement mismo ni Mark. Yeah. Kala ninyo yung pumasok doon sa na nagwala doon sa ito po yung mga supporters ni Trump, mga nagpaka-red, mga kababayan, nag-iipon-ipon lang sa labas. Yung ibang supporters ni Trump, na-carried away din. Ang akala nila, kasama pa rin nila, pumasok din, set up. Ganon pinag-aralan, mga kababayan, yung na yon. Then the mainstream media just reported to the whole world the happening there, not knowing the truth. And possibly some of them know the truth, kaya lang yun ang script din. Yun yung wag anya kang interview ng kay Trump. Set up nga po. At lahat ng nangyari doon, rioting, mga kababayan, itinuro kay Trump, isinisi kay Trump. Di na makapagpalawanag si Trump, mga kababayan, kasi po, ban siya sa mainstream media, binan pa siya, mga kababayan, blinak pa siya sa Facebook and Twitter. So, Pat Cipollone advised the president that he could face legal jeopardy for encouraging his supporters to storm the Capitol building, according to sources familiar with the discussions. If a self-pardon happens, it's unclear when it would be announced. Trump is already expected to issue several pardons over the next 2 weeks. So, isasama niya pala yung sarili niya sa ipapardon. Pardon myself, ladies and gentlemen, people of America. News of a possible self-pardon was first reported by the New York Times. Di nga natin alam kung totoo itong nagsabi si Trump na i-self-pardon ko yung sarili ko. This is, ridiculous. This is a mockery of the person
na pinapalabas si Trump, nasiraan na niya ng bait. Mayroon bang ganon? Pinatawad yung sarili niya, pinardon niya yung sarili niya. Pag ganon po, o di, tama yung sinabi ni, do not vote for insanity. Sino yun? Si Ping Lacson? Describing the events that were unfolding in America. Sabi ni Lacson, yan anya eh. Sabi ko sa inyo, do not vote for insanity. Buang anya eh. Trump has long believed he has the power to pardon himself. In 2018, the president tweeted he had the absolute right. As has been stated by numerous legal scholars, I have the absolute right to pardon myself, but why would I do that when I have done nothing wrong? In the meantime, the never-ending witch hunt led by 13 very angry and conflicted Democrats and others continues in the midterms, the president said in June 2018. To a tweet referring to the former special counsel Robert Mueller's investigation. So yan po mga kababayan ang balita dito. So ngayon, sabi ko sa inyo kanina, the White House is under control now. Under the control now of the Democrats. Now, paano natin nasabi? Ang presidente mga kababayan ng Amerika today, still Trump. Pero makikita po ninyo kung paano mag-behave yung mga taga-White House. Iparinig ko sa inyo ang statement. Loading pa po. Dali lang po, mga kababayan. Parinig ko po sa inyo ang statement ng White House Press Secretary na si Kathleen McEnany. Parinig ko po sa inyo. Makuha lang, 22 seconds lang po. Ito po. Let me be clear. The violence we saw yesterday at our nation's capital was appalling, reprehensible, and antithetical to the American way. We condemn it, the President and this administration, in the strongest possible terms. It is unacceptable, and those that broke the law should be prosecuted to the fullest extent of the law. Let me be clear. The violence we saw yesterday at our nation's capital was appalling, reprehensible, and antithetical to the American way. We condemn it, the President and this administration, in the strongest possible terms. It is unacceptable, and those that broke the law should be prosecuted. Ano daw? The violence we saw yesterday at our nation's capital was appalling, reprehensible, and anti-ethical to the American way. We condemn it. The President and this administration in the strongest possible terms. Di ba kayo nalito? Kinokondinaan niya namin. Tapos, quoting the President niya and this administration in the strongest possible terms. Ano yung understanding ninyo po doon sa statement ninyo? Afterwards, mabitawan niya na po yon, alis siya kaagad. So, walang clarification kung ibig sabihin, kinukundina ninyo yung sarili ninyong gawa. Di ba niya kayo yung
kayo yung gumawa ng riot doon, namasag doon, yun sana yung, hindi na umalis na. Umalis na po siya. Wala nang mga, di na siya nag-entertain ng clarificatory questions from the press. Basta binitawan na lang yon. So, pag tiningnan po ninyo, inanalyze po ninyo, it can be interpreted in two ways. Una, itong binitawan na to na statement is actually pertaining to the violence related to the acts of the infiltrators. Hindi po actually related doon sa peaceful protest ng mga Trump supporters. Pero hindi na yon sinabi. Hindi na po sinabi yon. So, bahala kayo kung ano kung saang side kayo, kung you are on the side of Trump, yun ang interpretation na titindigan ninyo. That will be your understanding. But if you are on the side of Biden, that is an admission niya na talaga nga niya, tingnan ninyo, admission niya na talagang kinondemn nila na this is appalling, irreferensible, and anti-ethical to the American way. Yung gawain nila, sabi ko sa inyo, adding to the confusion. So that is written very carefully, mga kababayan, and binitawan ng press secretary without further clarification as it was directed by the cabal. Ito na niya, basahin mo. Anyway, bala na sila na mag-interpret. Pero sa aming understanding, to the supporters of Biden, this is admission of guilt. And you condemn yourselves. But to the minds of the president, hindi naman na ipaliwanag na. He is actually condemning, mga kababayan, those people, those infiltrators, responsible for the rioting. Hindi na yun na ipaliwanag dito. Bala na kayo. So, makikita ninyo ang power ng cabalers. Diyan na may control ng White House. Hindi pa nakakaupo. Sabi ko sa inyo, Biden will take over the reign of America sa January 21 pa. On January 20, yun po yung turnover of power. Ngayon, January 8 pa lang po. Pero makikita ninyo kung sino na yung Pangulo ng Amerika. It's now Biden, the boss of America right now. Kahit hindi pa siya nakakaupo, it's now Biden. And Trump will be buried in oblivion. Mga kababayan. So ngayon, si Trump po and his supporters naging mga insurrectos na. Yan lang yan talaga. The turn of events, mga kababayan. Naging mga insurrectos. Yung mga insurrectos niya kayo. Paano naging insurrectos yun? Presidente pa nga siya ng Amerika. At yung peaceful protest, mga kababayan, is allowed. In a democracy, it is allowed and guaranteed by the Constitution.
Parang yung dito. Pero ang tawag nila doon, mabrul. Dito sa atin, pag kaalyado nila, people power. The voice of the people. Pag binawi, mabrul. Sabi ko sa inyo. So, ganon, mga kababayan katindi. Pag inagaw nila, ayos yan yan. Pag kami yan agaw, that's okay. Pag ikaw, inagaw, kudita. Insurrecto. Basahin ko po sa inyo kung paano sinensor blinak si President Biden. That's how, President Trump. That's how powerful di kabal. Statement po ito ni Mark Zuckerberg. The shocking events of the last 24 hours clearly demonstrate that President Donald Trump intends to use his remaining time in office to undermine the peaceful and lawful transition of power to his elected successor Joe Biden. His decision to use his platform to condone rather than condemn the action of his supporters at the Capitol building has rightly disturbed people in the U.S. and around the world. We removed these statements yesterday because we judged that their effect and likely their intent would be to provoke further violence. Kita ninyo? So sinasabi ni Mark, ang intention ni Trump is to provoke violence. Kung ang intention po ni Trump to provoke violence, mga kababayan, inayaan na niya yun, sige niya, gatungan pa niya yon. Hindi siya magsasalita na yung sinalita niya pati, imbes i-publish nila, blinak. Sabi ni Trump, to my supporters, go home. Live in peace. Although it is painful, but we should not fall to the hands of the enemies. Pinauwi niya, yun nga yung nangyari. Pero tingnan niyo yung statement niya. Siya daw yung nag-provoke. Sabi ko sa inyo po, yung may sungay doon, antipakto. Hindi man po yon supporter ni Trump. Infiltrator, mercenary. Following the certification of the election results by Congress, the priority for the whole country must now be to ensure that the remaining 13 days in the days after the inauguration pass peacefully and in accordance with established democratic norms. Democratic norms. Na yung sikilin mo, Mark, yung freedom of expression ni Presidente Trump, ano ang tawag mo doon? In accordance with democratic norms yun. Amigo sa inyo, pag sa kanila po, democratic, ang repression, censorship, blocking, that is democratic. You suppress his freedom of speech. Nananawagan lang si Trump, be peaceful. Tapos, you accuse Trump of provoking violence. Yung nasa likod ng violence, alams na. Over the last several years, we have allowed President Trump to use our platform consistent with our rules
at times removing content or labeling his post when they violate our policies. We did this because we believe that the public has a right to broadest possible access to political speech, even controversial speech. But the current context is now fundamentally different, involving use of our platform to incite violent insurrection. Paano naging insurrection yun? Against democratically elected government, we believe the risk of allowing the president to continue to use our service during this period are simply too great. Therefore, we are extending the block we have placed on his Facebook and Instagram accounts indefinitely and for at least the next 2 weeks until the peaceful transition of power is complete. Hindi na po ninyo maririnig si Trump. Hindi na po ninyo makikita si Trump na nagsasalita hanggat hindi naka-take over yung mga kabalerns. Maintindihan po ninyo si Mark kasi nga po under control siya ni Lolo George. Noon pa siya, winarningan ni Lolo George, kung hindi ka niya sa amin sasama, hello, Coke. Hello, ano? So, huwag na kayo dyan, nawala ng bilyon-bilyon. Bilyon-bilyon dolyares, mga kababayan, advertisement si Mark. Hello, lahat kong kalyado, funded kong mga negosyante, multinational, pharma, huwag kayong mag-advertise dyan. I-withdraw ninyo yung contracts. Nani ko sa inyo, ganon katindi, mga kababayan. And I give you this, story. Ano yun? Si Pelosi. Asa na yun si Pelosi? Nawara si Pelosi. Saan ko ba yun na basta ganito, mga kababayan, hindi makontento yung mga kalyado ni Paring Joe. Si Lola Pelosi po is requesting for, anong tawag doon? Gamitin daw yung 25th Amendment para paalisin na si Trump, alisin na ninyo niya. Sinabihan niya yung mga cabinet secretaries, kayuan niya yung magalis niyan, citing the 25th Amendment of the Constitution. Pag hindian niya, kinan niya yung ugali ng mga tao ito. Kala ninyo, democratic ito? Dictator po sila. Diktador. Pag hindian niya, we will convene the Congress. Tas si Lola Pelosi po, siya pa rin ang Speaker of the House of America. We will convene to impeach Trump. Ang ibig sabihin po nila, hindi nila hayaan na si Trump magpatuloy pa as president. Hindi na nila papatapusin. Kahit 13 days na. Kahit 13 days na lang po ang natitira ni Trump before na mag-take over si Paring Joe. Hindi niya. Kailangan hindi na patapusin yan. Talsikin natin. Tanggalin na ninyo. Pag hindi ninyo tinanggal si Trump, we will impeach Trump. Yon ang linya ng mga kabalerns. Mga kababayan, hindi ko na nakita yung kwan. Di bali, kwento ko na lang po sa inyo. Now,
For you to understand, mga kababayan, what's happening in America today, let me read to you ito pong isang artikulo po dito. From the NTAB. Now, the end begins. Reichstag fire 2021. Di ko man po babasahin lahat. Kasi yung iba, hindi naman po masyado relevant sa mismong discussion natin. Sabi rito po, ila po author ng kwa na to? Anyway, Christian ka man. Di ka man siguro tulad ni Amir. Di mo man siguro ako, i-accuse ng plagiarism. Hiramin ko lang po kasi naniniwala naman po ako, parehas naman tayo kapatid. You are my brother in Christ. So, I'm just, using your article to boost my, to support my discussion on the issue. I do not have the intention to steal. Di ko man po nanakawin yan. Kaya nga po, ina-acknowledge ko, sa'yo tong kaisipan, sa'yo tong analysis, wala akong intention. This is just to support my discussion po. Publisher of Now the End Begins. Kaya mini-mention ko po. Na-acknowledge ko. Baka makatulad doon kay Amir na disgrasya yung kuha natin. Di ko natuloy pinakikinggan si Amir. Di ko na pinakikinggan. Sabi ko, bala ka na dyan. Bala namin ako. Kapatid sa kapatid na ngayon. Kapatid sa kapatid. Laman sa laman. Parang kanta ni Asin. Sabi niya, mga kababayan, what happens after the carefully orchestrated events in the Capitol yesterday, we're finished. Democrats now have control of all of it. O, kita ninyo. Tama yung sinasabi natin. Ang White House, mga kababayan, kontrolado na talaga. He is an American. He knows very well kung ano ang nangyayari sa Amerika. Kung nga po Filipino nandito sa Pilipinas, nasa province pa. Siya pa. Diyan siya mismo sa Amerika. Closely watching the events in his country. Yan ang sinasabi niya. After the carefully orchestrated events in the Capitol yesterday, we are finished. We're finished. We are finished man sa akin. Mali. We're finished. Democrats now have control of all of it. What happens now will be equally stunning. As you read this right now, leaders in Washington are demanding that Trump be removed from office now. Saka. Parehas yung linya namin, no? Kung ano nakita ko, yun na nakita niya. Kasi, nanonood din siya siguro ng mainstream. O yun, ang mga balita. Say goodbye to America. You once knew. She died yesterday. Yan po ang perception niya. Patay na ang Amerika, mga kababayan, nakilala ninyo. Simula kahapon, namatay ang Amerika, nakilala po ninyo. This is now the new America. Run by the Cavalierns in full force. It will be very, very different. You watch. The new America will hold upon abortion as a human right. Si Biden po pro-abortion, but he's a Catholic and friend of the Pope. Glorify transgender
in all manner of perversion as progress. Yan po ang New America ngayon. Kaya nga po doon, si Lola Pelosi, may directive si Lola Pelosi. Bawal na po ang paggamit ng woman. Wala na rin pong man. No woman. No man. Yung lahat ng ayaw ng Diyos, ayaw ng ginagawa nila. No man, no woman. No he, no she. No chairman, chair na lang. If you address the chairman, you have to delete the man. Mr. Chair, ayun, kaya po kahit dito sa amin, Mr. Chair, upuan na lang ang natira. Chair. No more man. Mga kababayan, nawala na yung tao. Lahat na lang hayop. No he, no she. No chairman. Chairperson. Dapat neutral. Ay, akala ninyo, nagbibiro ako. Gano'n na i-address ang chairman. Mr. Chairman? Mr. Chair. Nabuang. No more prayers in the White House tulad ng ginawa niya. Wala. Yung nag-storm doon sa sa White House. Dinali yung isang dinuro yung isang staff doon sa White House, hindi sa White House, sa Capitol Hill. Dinuro siya, pinagsisigawan. Are you Christian? Christian? Christian. No more Christian. Kayo mga Kristiyano dyan sa Amerika, expect for worse persecution under the presidency of Paring Joe. America, as you once knew, died yesterday. Glorify transgender and all manners of perversion as progress. Ang tawag nila nun, progress. And they will absolutely force you to do things like take the bakolaw. Kaya po sabi ko sa inyo, makulit ako, You pray hard and lalo kayo dyan sa Amerika. Pray for discernment. Dito po sa atin, Bacolao Passport, introduced in Congress by Alan Peter Cayetano as reported by Mocha Hoson. Hindi magiging mandatory? Tingnan natin kung hindi magiging mandatory. Tingnan na niyo. It will all be done in the name of preventing what happened at the Capitol yesterday. This is, mga kababayan, the judgment of America is about to unfold. The writings on the wall, they are appearing right now. The real American Revolution was not what happened at the Capitol. That was the destruction. The real revolution will begin on January 20th. And the America they will create will glorify everything that God hates. Tinalikuran na po nila lahat ang ating Panginoon. Yung sinasabi doon na, in God we trust, hindi man po yun totoong Diyos.
Hindi po yung totoong Diyos na in God we trust. Sabi niya po, itong author na to, for 12 years now, at now the end begins. We told you this day was coming, the day where America would be openly and visibly betrayed by the very people sworn to protect her, our leaders. What you watched yesterday unfold in the Capitol was a combination of events that all have one thing in common. Everything you watched yesterday was the hand of Almighty God judging America for her sins and then giving us the desire of our collective and national heart. Yan ang niyang gusto ninyo, hindi kayo na mapigil. Sabi ng Diyos, yung kasamaan ninyo, ibibigay ko sa inyo ang magiging consequences niyan. Ayaw ninyong tumigil sa pandaraya ninyo, sa immorality, sa katarantaduhan ninyo, sa murder, etc. Because of abortion na becoming your policy, killing people, ibibigay ko sa inyo ang consequence. America is godless. And now, we have leaders with unlimited power to destroy us in precisely the same was Adolf Hitler used his unlimited power to destroy Germany and almost the world. But Hitler was only a type of the Antichrist. Now, get ready for the real thing. Tama siya. The Lord is known by the judgment which he executeth. The wicked is snared in the work of his own hands. The wicked shall be turned into hell, and all the nations that forget God. That is written, mga kababayan, in Psalm 19:16 and 17. What happens will be equally stunning. As you read this now, right now, leaders in Washington are demanding that Trump be removed from the office now. Parehas ba yung sinasabi ko sa sinulat niya? Parehas. Iba man yung reference ko kanina. ABC News yun. As a statement to send a message, the Democrats have the Congress, the Senate, and the White House. And everyone is getting in line behind that. Wala na. Hostage na po lahat. Wala nang magagawa. Everybody. Yung isa po ngang pulis doon, tinanggal na. Hindi ka man na niya, nag-react ng maayos eh. Nagpasilpi ka pa nga. Nagipagsilpi ka pa niya. Say goodbye to America you once knew. Nabi ka po sa inyo. Joe Biden is not the one you need to worry about. He is a doddering old fool who can barely put a coherent sentence together. But the forces behind it, sabi ko sa inyo, si paring Diyo po, instrument lang ng the real power na nasa likod niya. He is just a pawn. Ready kayo po ng leader na lilitaw sa mundo. Hindi man po yun si Biden. Yung sinatawag ko sa inyo, kukontrol na yung singleton
singleton hypothesis na sinabi ko sa inyo kahapon, diniscuss ko. It's a one-world government. That leader, mga kababayan, unstoppable. In the leaders of the world, nagkakaisa, mga kababayan, to establish him as the leader of the whole world. The spirit of the Antichrist is working right now. Double time. But the forces behind him, the Marxists like Kamala Harris, Lolo George, and all the others, they are highly energized and ready to go. The real American Revolution was not what happened at the Capitol. That was the distraction. Mga kababayan, the real revolution is just coming to America. Watch it in the coming weeks. America, the America they will create will glorify everything that God hates. For decades, same people who defended and protected Antifa, Black Lives Matter, the LGBTQ plus P for pedophile movement, due date abortion, and in the new America, Christians will be hunted down. You will be hunted down and removed in the Bible ban. Diyan po sa Amerika, you watch. Pati po Bible dyan, magiging illegal. Just like in China. Just like in other Muslim, bawal. America will not be the same again. Godless. Hindi na God bless America. Godless America. What's coming now will be the NWO. Sabi dito. President Donald Trump did some great things for America. And I'm very happy to have given him my vote in 2016. Trump pala ang author nito. And he is a believer. And in 2020, kahit ngayon na eleksyon, binoto ako siya. Trump did exactly what God put him in power to do. But we told you so. We told you that it was for judgment. And not to make America great again. Ano so binalo? Sinubukan ni Trump to make America great again. Comes now the Hindi niya pwede kasi hindi dapat Amerika lang. Dapat niya buong mundo. These are globalist, mga kababayan. Hindi pwedeng Amerika. Kailangan yung agenda natin, yung agenda ng United Nations. Buong mundo. Maliit ang Amerika. America is just one country. We want the whole world. Now that it is all just about over, we see this exactly what has taken place. Judgment on America and judgment on the world as the spirit of the Antichrist rises steadily and rapidly. Pray for Donald Trump's salvation. Pray really hard. Yun ang appeal niya. Para yung appeal natin, panalangin natin. Huwag mapahamak si Kasi pinagkakaisihan na si Mang Donald. Si McDonald. Pinagkaisahan siya.
Gumano na siya eh. Pag hindi siya, surrender. I-turn over ko na. Hindi na ako mag-protest. Kahit dinaya ninyo ako. Pero, wala na eh. Ginapang na lahat ng mga kasama niya. Unang bumaliktad si Mike. And this is the writing that was written, mene tekel of Harsin. This is the interpretation of the thing. Mene, God hath numbered thy kingdom and finish it. Daniel chapter 5 verse 25-26. The writings on the wall, mga kababayan. Your kingdom, the American empire, your kingdom, the American power, hath numbered. Bilang na ang, kaya picture na ninyo. Kita ninyo yung nangyari dyan sa Amerika. Nang yung mga antipakto, tapos yung BLM, nagwawala, sinusunog yung ano. Tapos yung mga, tawag doon, so mga ribulto, statues. Yung mga statues ng mga heroes ninyo dyan sa Amerika, di ba walang insurrection na nangyayari. Nag-protest yung kuha ni Trump. Insurrecto kayo. Yung nanira sa Capitol Hill, di man supported ni Trump. Infiltrator. Kita ninyo yung injustice. Thank you for the insights and that. Ito po ang totoong kwento. Walang magkikwento nito sa inyo. CNN, Al Jazeera, lahat yan. BBC, ABC, New York Times, walang magkikwento. Lahat yan. Kanila yan. The instrument of ungodly people, agents of NWO. Lahat yan. Pati dito sa atin. Hindi ninyo makikita ang totoo. Kita ninyo? Litong-lito na. Confused yung tao. Ngayon, tinuturo na si Trump. Ang may kasalanan si Trump, lahat may kasalanan. So, ang ibig sabihin nila, okay lang silang mandaya. Parang dito. Pag kami niya nagdaya, huwag kang kikibo. Huwag ka na magreklamo. Just follow us. Pag hindi yan, abutin mo sa amin. Dito sa atin, people power. Panalo si Marcos, people power, o tinake over si Cory. Si Cory to make over. Yun daw ang tama. Sa Amerika, panalo si Trump, landslide. Hindi niya, ang panalo niya siya, no? Kami i-declare namin yan siya ang panalo, si Paring Joe. Hindi, protest ako. Hindi, dapat niya, hindi, umalis ka dyan. Amin yan, White House. Protest ka, infiltrate namin. Pack up. O, nanggulo ka, may kasalanan ka na ngayon. Sabi ko sa inyo. The radical left, who now has the support of all Washington, will rise as a savior to restore America. Yun na po ang maririnig ninyo yan. Iyon na nga ang sinasabi nila kahapon pa. We will restore America. Baliktad po ang kaulugan noon. Hindi po restore. We will destroy America. Because we want the whole world. Sabi ko sa inyo, ang Bible po hindi magkakamali. Yung leader po ng mundo that will destroy humanity, peacemaker siya. By peace, he shall destroy many. Tingnan ninyo ito. Savior daw sila ng Amerika to restore America.
They are not the savior. They are the destroyer of America. America is being destroyed from within, sabi ko sa inyo. But it will be in much the same way that Adolf Hitler restored Germany, quote in unquote. You watch and see what happens to our nation now. And how fast it will all take place. America has been weighed in the balances and found wanting. Our kingdom is finished. Flight 777 on deck. Make sure you have your passport stamp and ready to go. It's time. It's time. Ano po yung passport dito? Yung ABC of Salvation po, siguruhin na po ninyo. Kasi dito po, yung passport ng Bacolao, pinapasa na po sa Congress. Ako, mga kababayan, I just hope and pray mali po ang my vision of the future as stated in the Word of God. Iwan ko lang. Yung Bacolao po, history repeats itself. Tinago sa inyo yung totoong history ng Spanish flu. That killed 50 million people. I tell you mga kababayan, itong Bacolao, basahin ko po sa inyo. Nandito yan eh. Reported siya ng mainstream media. Hindi ko maintindihan kung bakit yung iba hindi pa magising. Reported by ABS-CBN. Basahin ko po sa inyo. Asa na yun? ABS-CBN. Ngayon lang, sinare ko siya. Ano sabi dito? Taiwan News report claims Sinopharm has 73 side effects. Philippine experts weigh in. Ito yung in-endorse ng ating Pangulo. Sino ba sila? Nawa ko doon sa Nawa ko doon sa mga PSG. Hindi man po, yung iba immediate yung reaction. Yung iba 2 years. Yung iba 6 months, 7 months. After 6 months, 7 months, tigback siya. Naalala ninyo yung nangyari sa mga bata? Di man po agad-agad. After 6 months, 7 months, 2 years. Organ failure. Bleeding. Internal bleeding. Ngayon, yung PSG, buhay pa sila. Salamat, buhay pa sila. To protect the president. Inataranta nga po pati si Duque. Tingnan ninyo. Even Duque confirms it. Galit siya. Asa na yun? Si Duque mismo. Ito basahin ko muna ito sa inyo. Report ito ng UNTB. UNTB. CDC. Severe allergic reactions to Bacolao. Run 10 times reactions to flu. CDC mismo. Report. Kahapon lang, rineport ng UNTB. Nganap ko yung kay Duque. Ito, Duque. As reported by Inquirer. Ang kwento ko po mga kababayan, hindi ko gawa-gawa. Sila mismo ang nagsasabi, sila. Ano sabi dito ni Duque? Duque says, PSG wrong to themselves. Notes danger to their health.
by this is, personal admission made by Doke himself, siya mismo. Sabi niya, first and foremost, it's dangerous to do that. So, inamin ngayon ni Doke na pag ginawa ninyo ito on your own, peligroso. Naintindihan ninyo yon, mga bashers ko? Si Doke mismo nagsabi, I just want to be emphatic about it. You don't know. Is this the real Bacolao? Doke told ANC. Kaya po mga kababayan, makinig kayo ng mabuti. Walang sisihan po. Kung matigas ang ulo po ninyo at ayaw ninyo makinig, that is your life. Sabi niya, tama din si Bato, buhay ko anya ito. Sige, hindi registered yan. Okay anya yun. Okay, sige. Basahin ko itong balita. Reported by ABS-CBN. A Taiwanese news website recently claimed that the Bacolao of Chinese firm Sinopharm is being called the most unsafe in the world. Pero tingnan ninyo yung mga LGUs natin, including us dito. Nagpaunahan, nag-budget na po ng 1 billion, 500 million. Bibili na daw sila. Sa Legazpi po, yung mayor namin dito, nag-allocate na po ng 200 million. Nagpauna na po, oh. Ano nangyari sa mga leaders natin? Hindi ninyo ito alam? Binabalita by the mainstream media, hindi ninyo alam. Madidisgrasya po ang marami. I tell you, madidisgrasya po. Ito mismo, oh. The most unsafe in the world. But a Philippine official and expert daw dito said it's only through scientific data that such conclusion can be. May patong. A Taiwan News report on Wednesday quoted a Shanghai-based, tingnan ninyo, expert named Tao Lina who claimed that Sinopharm's instructions manual listed 73 side effects or adverse reactions, including high blood pressure, loss of vision. Nasaan ka? Gabi ba o araw? Bakit wala na akong nakikita? Loss of vision. Gusto niya? Pumila kayo. Yung di na niwala sa pumila kayo. Pila. Yun ang magiging future po natin. Pag hindi kayo nakinig, kala ninyo, naninira ako. Wala akong rason manira. Ano man ang, bakit tayo maninira? Makukuha natin dyan. Gusto ko kayong maligtas sa kapahamakan. Kaya kailangang marinig ninyo ang totoo. Niloloko po tayo nila. Their ultimate objective is to reduce our numbers. They want to reduce our numbers. It is very, very clear. Kung ayaw niyo maniwala, itry ninyo. Anyway, marami na din pong body bags yung binibili nila. Marami na body bags. Okay.
Sige. Loss of vision, loss of taste. Wala ka niyang na lalasahan? Positive. Nawala yung panlasa eh. Positive ka tuloy. While doctors reportedly joke about the long disclaimer, Tao pointed out that because such side effects are listed on the manual, patients who experience adverse reactions won't be able to sue the state-owned pharmaceutical firm. Pag nangyari to sa inyo, you suffered injuries, loss of, kung ano-ano pa, including death. Tulad ng iyong bakulaw ng python, ang kasama sa side effects noon, death. Yung python. Python nga eh. Gumawa, python. Sinopharm is among the Bidco Bakulao frontrunners. Its Bakulao is already for limited use in China, United Arab Emirates, and Bahrain. It also claims to have 79% efficacy. Kung hindi kalukuhan to. 79% yung efficacy. Gusto mong gamitin? Yung wala kang ginagamit, 99% ang chance mo to recover. Bakit gagamit ka ng 99% efficacy na kahit hindi ka ginagamot, you can recover? Hindi sila makikinig sa rason kasi tinakasan na po sila ng katinuan, mga kababayan. Sinopharm Bakulao was also reportedly used to inoculate members of the presidential security group despite not yet being approved for use in the Philippines. The Taiwan News article said, Tao works for the Shanghai Center for Disease Control and Prevention, and that his post on Weibo, a Chinese microblogging site, was deleted by authorities. Tadi niyo? Lahat ng nagsasalita ng totoo, dinidelete. ABS-CBN News has reached out to the Chinese embassy but has yet to receive a reply as of posting. Meanwhile, MKG Manufacturing Corporation, which claims to be the distributor in the Philippines, declined to comment. No comment na niya. Hindi ako yan naman. As for reaction, Philippine Food and Drugs Administration Director General Eric Domingo said, if and when they submit an application for emergency use authorization, all safety concerns will be closely looked into by our experts as they do for all applications. Nagsalita. 100,000 na nga pong Filipino-Chinese na nakagamit dito, plus the PhD. Salita kayo. Nuwi na nga kayo. Yung injection ni ano, hindi ninyo iniintindi. 100% efficacy. Tapos ito, sabihin ninyo, dadaanan yan sa amin. Di nga dumaan. 100,000 na Chinese, Filipino, gumamit na. At yung importer nila, hindi pala importer, smuggler, nakarating hanggang palasyo, PSG. At yung smuggling, naging legal na yung smuggling. Okay daw. It is in order. Sabi ko sa inyo, mga kababayan. Ano na ba yung binabalita ko sa inyo? Sana ba tayo? Ayun na po.
O ngayon, mga kababayan, i-share ko sa inyo ito. Get a Bacolao if you want your freedom back. Sabi po yan na ano. Kaya kung gusto ninyong mabalik yung freedom ninyo, magpabakulaw kayo. So tama yung sinasabi natin. Dito ko po titingnan yung balita kasi pag doon, biglang nawawala. Nawawala na lang siya. Bear with me mga kababayan kasi alam niyo kailangan kong basahin ito sa inyo. Dapat may reference tayo kasi kung ako lang ang kwento ng kwento, maniniwala sa akin sa inyo. Ito. Get a Bacolao if you want your freedoms back, Deputy Chief Medical Officer tells Britons. If you want that dream to come true, as quickly as it can come true, then you have to take the Bacolao. Harsh BIDCO restrictions will have to stay in place longer if Britons refuse to be. Sabi po yan ni Deputy Chief Medical Officer Jonathan Van Tam. Sabi niya, the entire country was fed up with social distancing but said the dream of ending it lay in the hands of ordinary people weighing up whether to have a job. If you want that dream to come true as quickly as it can come true, then you have to take the Bacolao when it's offered to you. Hello mga taga-UK na mga kababayan natin. Kumusta po kayo dyan? Alam ba ninyo itong balitang ito dyan? Low uptake will almost certainly make restrictions last longer. Uubusin po nila. Kaya nga po dito, mga kababayan sa Pilipinas, as posted by Mocha Ozon, may Bacolao passport na po na submitted in Congress for deliberation. Magiging batas. I-play ko po sa inyo yung statement niya. Mga kababayan, kuwan lang po siya. Ano ba yan? Lockdowns and to see the damage they do. But if you want that dream to come true as quickly as it can come true, then you have to take the vaccine when it's offered to you. Low uptake will almost certainly make restrictions last longer. Kita rin niya? And finally, please Dali lang ha. I-rewind ko po kasi putol. everyone wants social distancing to come to an end. We're fed up with it. Nobody wants lockdowns and to see the damage they do. But if you want that dream to come true as quickly as it can come true, then you have to take the vaccine when it's offered to you. Low uptake will almost certainly make restrictions last longer. And finally, please stick to the guidance until we say it is safe to stop.
Sakto. So ano sabi ko sa inyo? Last year pa. Hindi sila papayag. Di sila papayag, wala. Wala lahat, di sila papayag. At yung sinasabi ninyo na, basta walang pilitan, hindi sila papayag pag walang pilitan. Di sila papayag. Kasi po, this is not actually about your health. It is not about your health. This is about control of the planet Earth. It is about control of humanity. Maniwala kayo sa hindi. Yun po ang totoo niyan, mga kababayan. And this time, mga kababayan, dito tayo sa lugar natin, Chatsa. Payag kayo. Sa bagay, iniisip ko, parang tama din yung ating Pangulo. Kaya lang, as usual, si Drilon at yung mga dilawan, siyempre apektado sila. Ayaw nila. Wala niyan, hindi dapat yan, sabi ni Drilon, si Drilon man. Sabi ko nga doon sa post natin, sinasabi mo na dapat hindi ito priority kasi yung pandemonyo. So pag-chat siya, hindi dapat. Walang time para dito. Pero doon sa renewal ng, hindi man nga dapat yung renewal siguro yung tawag eh. Yung franchise. May time kayo mag-usap kasi palapit na yung eleksyon. Deal or no deal. Pero dito, ayaw ninyo. Duterte allies pause for Chatsa. Duterte wants end to party list system, sabi po ni Senate President Soto. 2 senators want the Senate in the House of Representatives to convene the 8th Congress as a constituent assembly to introduce limited amendments to the 1987 Constitution. In filing resolution number 2, Senators Ronald De La Rosa and Francis Tolentino said, reform are needed to be introduced to the 33-year-old Constitution in order to aid the country in achieving economic growth, especially during this time of rising global uncertainty. Mali kasi yung Kung ako sa inyo, Senators De La Rosa and Francis Tolentino, inuna sana muna ninyo yung pandemonyum, solusyon sa pandemonyum. Kaya lang, lahat kayo doktrinado. Ang solusyon sa pandemonyum, bakulaw at lockdowns. Kaya wala rin. Gusto ko sanang sang-ayunan kayo rito. Nagkaroon tuloy ng rason yung opposition to attack you. Nagkaroon ng mainam sana itong gusto ninyong mangyari. Lalo pa talagang itong mga party list. Wala. Gastos lang mga kababayan. Gastos lang. Gumulo lang yung sistema. Kaya lang itong mga party list na to, most of them, mga kababayan, instruments din ng yung agenda ng Cabalers. Yung agenda ng Cabalers, yung ang pinupus nila. And that was, after the Dilawan, mga kababayan, took over the country from Marcos. Itong mga people's organization po, ay binigyan ng poder during the time of Coricom.
in from the people's organizations comes the party list system. Most of this funded by the outside forces, the agents of the United Nations, the Kabbalions, para maipos nila yung kanilang agenda to the grassroots. Yan ang kwento niyan, mga kababayan. In this time, gusto sanang tanggalin na through amendment of the Constitution, o nagkarason tuloy, to oppose. Nagkarason tuloy yung, may punto rin. Kaya lang yung punto nila, pang sarili din. Kasi kung totoo yung sinasabi nila, bakit kayo inuna ninyo? Umanap kayo ng solusyon sa Di ba parehas yung script ninyo? The administration and the opposition, the Dilawan, nagkakaisa kayo pagdating dito sa BIDCO, sa pandemonyo, sa lockdown, sa Bacolao. Pari-parehas kayo. Pag nandun, botohan ka agad kayo. Pero to look for real solution, wala man. Mas malala pa nga yung solusyon ninyo eh. Yung ating Pangulo, 60 million lang yung target. Si Lomi, all, mas malala. So pag to make over si Lomi or the Dilawan, in the 2022 election kung matuloy yun, all, uubusin tayo. Walang choice. Aliado kay Paring Joe. Naiya siguro yung mga naiya siguro yung mga Dilawan. Hindi mag-react other than si Ping Lacson. Naiya siguro. Naunaan niya tayo. Yung isang vloggeran niya, binuking na tayo na kahit hindi kayo mag-react, alam namin kaalyado kayo ni Paring Joe. Pasa saat may magsasalita sa inyo, congratulations, yan. Tapos condemn Trump. Naya siguro, may vloggeran niya nakalata. Magre-react daw tayo, chorus. Oy, mga dilaw. Alam namin yung kaluluwa niya. Alam namin, kilala namin kayo. So anyway, mga kababayan, maraming salamat po sa inyo.